Paano kung bigla na lamang nawala ang itets mo? Ngunit nagkaroon ka naman ng isang unexceptional na kapangyarihan kung saan kaya mong putulin ng isang bagay sa isang iglap lang gamit ang ngipin. Tumakbo na maihahalin tulad sa speed of light sa sobrang bilis na kahit ang pag-travel through electrical cellphone signal ay kaya mo na ring gawin. Well, in this episode, masasaksihan natin ng official Turbo Granny transformation ng ating bida at ang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ni Ocaron, making him one of the most OP characters of all Dandadan universe. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan hindi matanggap ni Momo ang tunay na pangalan ni Ocaron na si Ken Takakura. Dahil si Ken Takakura sa tunay na buhay ay isang legendary Japanese actor at ganoong klaseng lalaki ang gusto niyang mapangasawa. Kaya napatugon ng ating bida na kahit ano pang sabihin ni Momo, si Ken Takakura ang tunay niyang pangalan. Kaya parang nababaliw si Momo kapag naririnig niyang si Ken Takakura ay si Ocaron. Ngunit habang siya ay nababaliw, lumalabas naman yung sumpa sa katawan ni Ocaron at napawikang akin na nga yung hotdog mo. Kaya nagulat si Momo nang nakitang naghahalimaw na naman ang ating bida at kaagad niya itong itinaboy gamit ang psychic power. Dumikit si Ocaron habang nagpapasalamat at sinabi ni Momo na gumawa sila ng kasunduan na bawal sabihin ang tunay niyang pangalan. At mula ngayon tatawagin niya itong si Ocaron since mahilig ito sa mga okultismong bagay. At sinabing patay ka sa akin kapag gagamitin mo ang tunay mong pangalan. Sagot ng ating bida, sige na nga, ayaw mo eh. Naglalakad lamang pauwi ang dalawa habang si Momo inaasar ang ating bida sa pangalang Ocaron na nakashort lamang na parang taong grasang naglalakad sa kalsada. Hanggang sa umabot ang umaga kaya nakapag-decide si Momo na doon muna sila tutuloy sa bahay dahil mas malupit pa daw sa multo ang hitsura ni Ocaron. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa harap ng bahay nila Momo at sinabi na magtino si Ocaron dahil strikto ang kanyang lola sa mga lalaki. Ngunit sa pagpasok ng ating bida sa lugar ng mismong bahay nila Momo ay biglang umapoy si Ocaron na sobra ding ikinagulat ni Momo habang ang ating bida ay napasigaw dahil lumiliyab ang kanyang buong katawan. Nakita ni Momo ang tubig sa gilid ng palayan kaya itinaboy niya ito papunta doon at narealize niyang ang dahilan pala kung bakit umapoy si Ocaron ay ang seal na nakadikit sa poste ng shrine sa harap ng kanilang bahay na nagsisilbing proteksyon sa mga masasamang elemento. Naging apro ang buhok ni Ocaron at muli niyang sinubukang pumasok sa shrine at kung liliyab siya, muli siyang papaliparin ni Momo sa tubig. Kaya dahan-dahan siyang pumasok at this time, ligtas ngang nakapasok si Ocaron. Pumasok ang dalawa sa bahay ngunit wala ang lola ni Momo. Nagulat na lang ang ating bida nang nakarating siya sa kwarto ni Momo ngunit sinabi nito na isara ang pinto dahil magbibihis muna siya. Na-casual naman niyang sinara ang pintuan. Subalit maya-maya muli na namang lumabas ang sumpa kaya napilitang buksan ni Ocaron ang pintuan na ikinagulat ni Momo dahil tinanggal niya na yung pang-ibaba kaya dumikit na naman sa dingding ang ating bida at inimungkahing humarap na lamang muna sa pader. Tapos nang nakapagpalit ng damit si Momo at binigyan niya ng masusuot si Ocaron na kahit pang babae ay mababagay sa kanya. Natanong ni Momo yung ano ni Ocaron na nawala na. Kaya parang nainis ang ating bida kung ano daw ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Momo na kaya mayroon pang sumpa dahil nakuha ni Turbo Granny ang hotdog ni Ocaron. Kaya gusto niya itong makita kung totoo nga ba talaga. Nakaagad namang tiningnan ng ating bida kung nandyan pa ba yung hotdog niya. Ngunit siya ay napasigaw na wala na nga. Nangasar na naman itong si Momo na totoo nga talaga ang sumpa at gusto niya itong makita. Sagot ng ating bida, bakit yung ipapakita? Tungaw ka ba? Di na daw importante kung meron o wala. Kaya napawi ka si Momo, ang damot mo naman. Sobra nang nag-aalala si Ocaron dahil di niya alam kung ano ang gagawin na wala na talaga yung hotdog niya. Si Momo kasi naghahamon, kaya napatugon si Momo, bakit naging kasalanan ko pa? Natahimik si Ocaron at sinabing ayaw lang kasi niyang palagpasin ng pagkakataon. Mula noon kasi gusto niya nang magkaroon ng kaibigan kaya naisip niyang di niya ito papalagpasin at pinilit niyang makipag-usap. Ngunit narealize niya na nasa ibang mundong ginagalawan si Momo para sa kanya na parang hindi ito tipong pwedeng kausapin kagaya niya at kapag malalampasan nilang dalawa ang problemang ito pwede na siyang hindi kausapin. Sinabi ni Momo na nakakainis ang ganyang pag-uugali ni Ocaron. Masyado itong assuming, tapos bigla nitong nilalayo ang sarili. Kaya itong dahilan kung bakit wala itong kaibigan. Napaduko ang ating bida at biglang natahimik.
At sinabi ni Momo na huwag nitong isipin na hindi niya ito papansinin. Ipagpatuloy lamang nila ang kwentuhan patungkol sa mga okultismong bagay. Ngunit tahimik pa rin ang ating bida, kaya parang sinusuyo ito ni Momo. Ngunit biglang sinabi ng ating bida na wikang, "Ang pangit mo." Uminit yung dugo ni Momo at sinabi ni Okaron na taklisa ka talaga. Nilantad mo lang yung kapintasan ko. Subalit biglang narinig ng dalawa ang kakaibang doorbell kaya naisip ni Okaron na baka ang lola ni Momo. Ngunit ngayon lang daw niya ito narinig at sinabing may dalawang klaseng tunog lamang ang kanilang doorbell. Isa sa mga tao at yung isa sa mga masasamang espiritu. At narealize niya na kaya nangyayari ito dahil sa talisman na tinanggal niya sa poste ng shrine. Natakot ang dalawa dahil may nakatayo sa harap ng pintuan at sinabi ni Momo na ibabalik nila ang talisman at kung ito ay isang masamang spirito, ito ay masusunog. Dumaan ang dalawa sa likod ng bahay, ngunit napansin ni Momo na wala namang kakaiba sa harap ng pintuan. Ngunit biglang nakita ni Okaron ang kakaibang pinomena na nakapalibot sa buong lugar at lumalabas na nagkaroon ng buyer na parang pader at wala na itong labasan. Nakakulong ang dalawa sa napakatibay na pader na kahit ang harap ng shrine ay hinaharangan kung saan di nila mailagay ang talisman dahil pati si Okaron ay masusunog kaya naguguluhan ng dalawa kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit napansin ni Momo ang talisman na nagkaroon ng dugo. It's turned out na nag-nose bleeding si Momo dahil sa itim na usok na bumabalot sa paligid. Ngunit mas malala ang kay Okaron dahil sumusuka na ito ng dugo. Biglang nakita ng dalawa ang napakalaking ulo na parang gawa sa kahoy na sinasabi nitong finally nakita na rin niya ang dalawa na hindi tumupad sa kasunduan at kaagad ditong nagsagawa ng malahuklap na attack towards Momo at Okaron kung saan nagkaroon ng napakalakas na hangin at sinundan ng napakatinding suntok. Nakaiwas ang dalawa at tinamaan ng talisman kaya nagulat si Momo at Okaron dahil sobrang lakas pala ng halimaw na to. Pagkatapos bumulusok sa pagtakbo ang dalawa papalayo sa sobrang takot, ngunit inatake pa rin sila, hindi man tinamaan pero nahagip pa rin ang dalawa sa lakas ng hangin. Dumikit ang ating mga bida sa bintana at kaagad na naman silang tumakbo dahil paparating na naman ang matinding atake. Sinabi ng higanting sumo wrestler na ibigay ng dalawa ang kanilang mga organs at muli na naman itong nag-unleash ng atake. Kaagad tumakbo ang dalawa at nagtataka si Momo kung bakit ganun ang masamang spirito na yon. Naayon pa ni Okaron na obvious ba? Isa din niyang alien. Kung hindi siya nagkakamali, yan yung halimaw sa Flatwood sa Amerika. At dito nakita sa Yamanashi, Japan na nakilala bilang alien na may 3 metro ang tangkad. Sinabi ni Momo na ang kanilang doorbell ay para lamang sa mga masasamang spirito. Pero bakit pati alien ay gumagana? Napaliwanag ni Okaron na ang mga nakakakita ng mga kababalaghan ay nakakakita rin ng mga alien. Sa madaling salita, maraming pagkakapareho ang alien at ang mga multo. Nagpalabas ng itim na usok ang alien para lasunin sina Momo at Okaron habang naguguluhan naman si Momo dahil hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan against alien habang pinipigilan ng sumpa na makikitang lumalabas na naman ang sumpa ni Okaron. Napatakbo na lamang ang dalawa dahil nawasak ang kanilang pinagtataguan, ngunit may napansin si Okaron na parang nagagawa niyang makontrol ang kapangyarihan ng sumpa. Biglang natahimik ang ating bida at sinabi kay Momo na siya na ang bahalang lumaban sa alien at inimungkahi na pakawalan ng sumpa sa kanyang katawan. Sagot ni Momo, "Anong nangyari sa'yo?" Paliwanag ng ating bida, kung alien nga talaga ang kalaban nila, well hindi siya matatakot. Ngunit nakita na naman sila ng alien kaya nawasak na naman ang kanilang pinagtataguan. Biglang napunta ang dalawa sa likod kung saan sinabi ni Momo na madaling sabihin na pakawalan ng sumpa pero hindi pa siya magaling sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Kaya walang choice si Momo kundi mag-focus at ituon lahat kay Okaron upang pakawalan ng sumpa at bigla nga itong nag-transform na parang si Turbo Granny ngunit muli na namang umatake ang alien kaya napasigaw ang ating bida ngunit hindi nagpatinag si Momo, pinagpatuloy pa rin ang pag-concentrate. Nagkaroon ng napakalakas na mapangwasak na atake, ngunit lumitaw si Okaron na naging totally transform habang si Momo ay napadilat sa bagong anyo ni Okaron. Habang hawak-hawak ng ating bida si Momo, naramdaman niya ang umaapaw na kapangyarihan pero nag-uumapaw din ng kanyang kalungkutan na napawikang, "I'm depressed." Nagulat si Momo kung ano ang nangyari kay Okaron. Bakit nag-iba ang boses? Kaya sinabi ng ating bida na kaya niya nang kontrolin ng kanyang kapangyarihan pero napakalungkot niya. Ngunit nandidiri si Momo sa boses ni Okaron na parang matandang multo. Sagot ng ating bida, "Mahihain kasi talaga ako." Kaya nainis na naman si Momo dahil linya yan ni Kenta Kakura.
Nilapitan ni Okaron ng kalaban na parang lasing habang siya ay nakatingin kay Momo na di niya namamalayang inaatake na pala siya. Ngunit nagulat na lamang ang alien dahil bigla na lamang naputol ang kanyang 4 na daliri. Lumalabas na kinagat pala ni Okaron at sinabi niyang gumalaw lang ng kusang kanyang katawan at mukhang ito ang kakayahan ng kapangyarihan ni Turbo Granny. Samantalang nagulat si Momo sa bilis ni Okaron dahil nagawa niyang putulin ng daliri sa isang iglap lang. Ngunit nang nagharap ang dalawa, bigla na lamang napasukan ng dugo ang ating bida, hindi kinaya ng katawan ni Okaron ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Gumawa ng pag-atake ang alien towards Okaron at inaapak-apakan niya ito upang tapusin. Kaya nagsagawa ng psychokinesis power si Momo para iligtas ang ating bida. Humingi ng sorry si Okaron kay Momo dahil hindi kinaya ng kanyang katawan ng kapangyarihan ni Turbo Granny. Pakiramdam niya, pinupunit ang kanyang katawan. Subalit biglang napansin ni Momo ang stance ng alien na parang isang sumo wrestler na nagpa-realize sa kanya na kung hahawak ang alien sa lupa, matatalo nila ito. Nagkasundo ang dalawa na atakihin ni Okaron ang binti ng alien at papatumbahin ito ni Momo gamit ang psychic power. Kung saan napatransform ang ating bida at sinabing, "I'm the press." Kaagad sumalakay ang dalawa habang paatake naman ng alien gamit ang paa ng isang sumo wrestler at gumamit nga ito ng mapaminsalang atake ngunit ginamit ni Okaron ng bilis upang iwasan ang atake at iligtas si Momo at bigla na lamang itong nag-speed up na parang speed of light sa sobrang bilis at direktang inatake ang tuhod ng alien. Nagtagumpay ang ating bida, ngunit hanggang doon na lamang ang limitasyon ng kanyang katawan, habang si Momo ginamit ang isa niyang kamay para sa sumpa at sa kanan ay para sa higanting alien, kaya sabay pinatumba ni Momo ang dalawa. Subalit, sa paglapag ng kamay ng alien sa lupa, ito ay biglang natunaw at lumabas sa likod ang panibagong paa para muli itong makatayo. Nahawakan ng alien si Momo at kaagad ditong inihagis sa pader at mabilis itong nag-follow up ng matinding suntok kung saan bumaon at dumikit talaga si Momo Ayase sa bato kaya napasigaw si Okaron at sinubukang mag-transform ngunit hindi niya na magawang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Lumalabas na kinontrol ni Momo ang kapangyarihan ni Okaron gamit ang isa niyang kamay. At sa kanang kamay, itinuon niya ito sa alien at sinabing galit daw siya sa mga mandaraya dahil nakita niyang tumama ang kamay nito sa lupa. Sinabi ni Okaron na pakawalan ng sumpa ngunit napatugon si Momo na siya na ang bahala sa alien na to dahil hindi niya papalampasin ng mga mandaraya ngunit biglang nag-unleash ng matinding suntok ang alien na nagpayanig kay Momo kaya napasigaw sa sobrang pag-aalala ang ating bida. Hindi pa tapos ang alien na parang ginawang punching bag si Momo Ayase sa pader ngunit napatugon lamang si Momo na ayos lamang siya na makikitang nakataas pa rin ng kanyang kamay na parang may bumabalot na invisible shield upang hindi siya gaanong masaktan sa atake at sinabi na sa ganito kalalim nasa labas na siya ng gate kaya dito'y gamit ang kanyang kapangyarihan mabilis na kinontrol ni Momo si Okaron habang iniiwasan ng suntok ng alien at kaagad niyang kinuha ang ating bida kung saan plano pala niyang kunin si Okaron palabas sa gate para muling ilagay ang talisman sa poste ng shrine. Kung kaya't nagulat na lamang ang alien dahil bigla na lamang nagliyab ang kanyang buong katawan. Tuluyang nasunog ang higanting alien habang ang dalawa ay nagkayakapan sa gilid ng pader hanggang sa nawala ang alien at bumalik ang lahat sa dati. Kaya masaya ang dalawa dahil sila ay ligtas na ngunit bigla na lamang umikot ang paningin ni Momo at nawalan nito ng malay. Kung kaya't nag-aalala ang ating bida dahil muli na namang naghahalimaw ang sumpa sa kanyang katawan. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!